Ayun, so magandang umaga mga kabida. Sa mga tatay na tulad ko, mga tatay na fanciers, yan, pinaparating ko sa inyo ang aking pagbati. Happy Father's Day. Schedule dyan bukas. Sana yung mga ano dyan, yung mga baka naman, yung mga nanonood ng mga nanay sa ating mga tatay na fanciers, baka naman baka pwede nyo na pagbigyan ng mga request nila at may pinapangarap nila na mga bloodlines, yung inyong mga esposo, no? Yung mga mababait, mga faithful and loyal na mga tatay. Ayan, so as promise, no, maiksing ano lang, kwentuhan tayo. Sabi ko nga, makikibanduwagon tayo dito sa kwento ng napakahusay na panalo ni Idol Precious Love. So, RJ Guson ba? Anyways, bago tayo po pumalaot sa ating kwentuhan, kinalkal ko yung aking messenger kagabi. And apparently, almost 10 years ago, nag-message pala ako sa kanya. Doon sa message ko sa kanya, I was asking about an information tungkol doon sa isang ibon na kanyang pina-auction. So going back doon sa kwentuhan, kasi napakaganda nung panalo ni Idol Precious Love sa Victoria Falls OLR. Ayan, ang Victoria Falls OLR po ang isa ngayon sa kumbaga pinakamalaking OLR sa buong mundo. And to win a place, overall champion doon, lalo na yung last lap, na almost 600 kilometers. Manalo ka doon sa ganun ka prestiyoso, ganun ka kabigat na karera, ay naku po, isa ka talagang idolo. So Idol Precious Love, kung nanonood ka, sir, saludo po sa inyong panalo and more winnings to come po. Isa po kayo ngayon sa napaka-hot topic sa Pilipinas at sa buong mundo. Ayan. So sir, again, congratulations. Now, mga kabida, kaya syempre hindi ko pwedeng kalimutan, namimiss ko kasi kayo at namimiss ko lagi din itong mga ginagawa natin na ganito. Itong mga info sharing, itong mga bagay na alam ko na nagbibigay sa atin ng saya, impormasyon at saya, kumbaga. Meron tayong mga kaibigan na nagsasabi nga na, Kuya Ran, sana ituloy-tuloy mo na may pagbablog para sa aming mga OFW na followers mo. So this is the reason, that's why I'm here, balik at balik kahit natatagalan, kasi alam ko na may nag-aabang. Hindi man kayo ganun kadami, pero may nag-aabang. Sabi nga, isa man kayo, dalawa man kayo, na-appreciate ko kayo. So salamat sa inyo mga kabida, most especially sa mga OFW, mga seaman natin, seafarers na mga followers. Yung ating mga home base din, mga land base na mga OFWs and migrants na nanonood kay kabida. Maraming salamat po sa inyong lahat. Now going back to the topic, si Ulrich Lehmans, ano ba ang naging papel niya sa panalo ni Idol Precious Love? Ano ang meron na connection between the two of them? Of course, sa mga ma-research, alam nyo na si Precious Love ay nakakuha ng isang bloodline galing kay Maestro Reiso. Hindi ko alam kung libre yan. Isa sa napanood kong vlog, balita ko ay nilibre o binigay sa kanya. Yung isang ibon na allegedly ay ibon ni Ulrich Lehmans. Ayan. And yung ibon na yon ay na-cross niya sa isang linyada din. I think local line yan. Hindi ko nabibigyan ng pansin, but focus tayo sa Ulrich Lehmans. So, eventually nga, yun yung nag-produce. I think Blaze ba ang pangalan ng ibon? Nag-produce sa kanyang third place ng last lap ng Victoria Falls OLR. Halos 3 milyong piso yung kanyang napanalunan. No? Not bad. Sino ba ang ayaw ng 3 milyon?
So, more than the 3 million pesos, of course, the prestige and the recognition along with, syempre, yung prize money. Manalo ka ba naman sa Victoria Falls na nilalaruan ng mga pinakamagagaling na nagkakalapati sa buong mundo? Aba, matindi ka. So, yun. Ulrich Lemens po yung galing kay Maestro Reiso, napunta kay Sir Precious Love. Ginamit niya yung line na yon at eventually nga nag-produce ng kampiyon dito sa Victoria Falls. Now, bigyan natin ito ng konting sanga itong Ulrich Lemens. Kasi mind you, ito yung something kasi na nag-push sa akin na gawan siya ng vlog. Kung hindi ako nagkakamali, 2 or 3 years ago, sa National MacArthur Race, PHA, National MacArthur Race. Meron 2 ibon si Maestro Reiso na kung di ako nagkakamali ay nag 1,100 mpm. Kung di ako nagkakamali, ganong katulin, 2 ibon niya ang tumapos at nanalo 1 and 2 yun, kung di ako nagkakamali, ng MacArthur Race. Na ganong kabilis, ganong katulin. And for all we know, alam naman natin na ang MacArthur Race, maswerte na pag naka 600, naka 500 ang mga pauwi dyan. At para magkaroon ng ganong kabilis na na hindi lang isa but 2 ibon, that is something. That is something na dapat talagang biliban, hangaan. At actually noon pa lang naghanap na ako ng reason bakit anong bloodline, anong linyada itong nagbigay sa kanya ng ganong kagaling na panalo. Noon pa alam ko na may Ulrich Lemens sa kwento. Yan. But hindi ako bukas ng bunganga. I just saluted Maestro Reiso silently, sa kanyang panalo. So yun na nga, So doon pa lang makikita nyo gaano po kagaling si Maestro Reiso. And of course, the bloodline, that engine, yung nagbigay sa kanya ng provided the engine para siya ay manalo. At walang iba nga, ako magsasabi na sa inyo ngayon, kung hindi nyo pa alam, na yun ay Ulrich Lemens bird o line, yung nagbigay sa kanya ng panalo doon. Hindi ko alam yung other crosses noon, but definitely, it's an admission coming from Maestro Reiso and Ulrich Lemens himself. Nakapost po ito, hindi po pwedeng mag-deny, na yung kanyang MacArthur champion na 2 ay may dugong Ulrich Lemens. Ayan. So, nakakabilib, di ba? Ano ang meron sa Ulrich Lemens? Yun ang topic natin ngayon. Anong meron sa Ulrich Lemens? Bakit siya naging ganong kahusay? Bakit siya naging, para isang napakagandang pundasyon para sa karera, hindi lang sa matutuling laban, but even OLR and extreme distance. Anong meron? Anong meron, kabida? Yan ang pag-usapan natin. So, I brought with me my notes and my research. Ayan. So, balikan na natin. This is already 10 minutes na. Ano na natin to? Tapusin na natin to. Number 1, si Ulrich Lemens po ay merong isang lolo. Lolo niya na talagang idol niya. At doon siya nagmana ng husay sa pagkakalapati. Ang pangalan ng lolo niya ay si Gust Lemens. G-U as in girl. G-U-S-T o Gust Lemens. Ang kanyang grandfather ay isang dominant short distance fancier o champion. Sikat sa short distance yung kanyang lolo. And dahil sa paghangan niya sa kanyang lolo, sinundan niya ito, yung yapak ng kanyang lolo. So nag-start siya ng breeding, a very successful breeding noong 2006, which produces for him si The Gust, o The Gust. Sa Ingles, yung D-E, tapos Gust. Yung pag sinabi mo kasing De, that means da o T-H-E. O ang Gust sa Tagalog. So, ginamit niya yung pangalan ng kanyang lolo para pangalanan yung ibon na si The Gust. Ang ring number nito ay Belgium o BE
06-6087-309. Yan. At ito ang naging core foundation ng kanyang loft. Dito nag-umpisa si Ulrich Clemens. Ang magulang ng ibon na to, ang tatay nito ay isang unbanded. Unbanded mga kabida. Maraming na ano dyan na tag dito. Misinformed pagdating sa unbanded. Marami nagsasabi na ay pag unbanded hindi maganda. Ang gamit po ni Ulrich Clemens nung binuo niya yung kanyang pundasyon ay isang unbanded bird. Unring ang tawag sa sa Google. But it's unbanded bird named Onji Rendi. Ewan ko ano ibig sabihin nun. Na pinares niya ngayon sa isang stock bird na si Leone. Yan. So si Leone ang magulang ni Degas. So fast forward middle 2000. Ayan, pinasok na niya yung bloodline ni Dirk Van Dyke. Si Dirk Van Dyke, kung hindi nyo kilala at naririnig nyo tong bloodline na to o yung strain na to, yung cannibal. Sa kanya galing yon si Dirk Van Dyke. Si Dirk Van Dyke, isa sa kilala na mahusay sa middle distance. It's the reason why ginamit yan ni Ulrich Clemens to improve his line. Matulin ang ibon ni Dirk Van Dyke o Dyke, whatever you call him, matulin, lalo na sa middle distance. Is the reason why ginamit yan ni Ulrich Clemens para improve pa yung speed ng kanyang ibon. Matulin na, mas pinatulin niya pa. Ayan. So, dahil dito, yung pagkuha niya ng mga line ni Dirk Van Dyke o Van Dyke, gumamit siya ng mga kilalang line ni Van Dyke na Cannibal and si Rambo, yung mga na to, itong mga strain na to. So, fast forward, phase 3, doon na dumating sa eksena itong si Dero Sablon. Ayan, ito yung sinabi ko kanina sa Facebook na wag nating mamaliin at iisipin na Dero Sablon purely ang bloodline ni Ulrich Clemens. Pinasok po in-infuse niya sa kanyang stock o sa kanyang line ang ibon ni Dero Sablon. It's because gusto niya mag-improve yung distance na kayang abutin ng kanyang ibon at saka yung endurance. Kasi kilala po ang mga Dero Sablon na nagsusolo clock. Hindi kailangan na sumabay, talagang nagbi-break away at kayang-kaya sa mga malalayong karera. So again, it's not the dominant strain within the Ulrich Clemens line, isa lang po yan. And because of that, yung ginawa niyang infusion ng mga dugo ng Dero Sablon, nagbigay sa kanya yan ng mga panalo sa national level sa Belgium. Nagkaroon siya ng mga tinatawag na national recognition sa Belgium. Kung hindi nyo alam, 50 ang ibon ni Dero Sablon ang kanyang kinuha. Para lang talaga masigurado niya na makuha niya yung gusto niya. Okay, so ito, very interesting ito. Phase 4 ng kanyang evolution. Yung pag-evolve ni Ulrich Clemens. This is very interesting and tells more about kung ano ang kanyang pagkatao at gaano siya kahusay, Okay, so meron siyang kalaban within that dito tawag natin sector o within that area na nahihirapan siyang talunin. Hirap na hirap siyang talunin itong cancer na to. Matutuloy na yung ibon niya, may infusion na ng cannibal, may Dero Sablon na. Pero hirap na hirap siyang talunin. Walang iba kundi si Pierre Van Meeuwen. Si Pierre Van Meeuwen, sabi niya, bakit ang hirap mong pabagsakin? Bakit ang hirap mong talunin? So, alam mong ginawa niya? Ang ginawa ni Ulrich Clemens, instead, na kumuha sa iba, instead na gumawa ng ibang strategy, ang ginawa niya ay mismo nag-attend siya ng auction o gumawa siya ng paraan para magkaroon ng ibon ng kanyang karibal. Di ba? Yun yung sinasabi natin na yung mentality na tinatawag natin na buy the best mentality, at pagiging open-minded, hindi o humility rin. It's again a show of
humility. Yung bang acknowledging na may mas magaling sa'yo. Ayan. So, ganun po yung kahusay ang pagkatao nitong si Ulrich Clemens. So, in short, nakakuha siya nung mga lines ng Freddy line ni Pierre Van Buwen. Kumuha siya ng Freddy line kasi yung Freddy line ay napakatulin din at hindi niya nga matalo-talo. No? Because of that, nagkaroon siya ng dugo na to. At immediately, nagbigay sa kanya ng karangalan. Karangalan dahil yung kanyang ibon na ang pangalan niya is si Young Freddy. No? Si Young Freddy ay nagbigay sa kanya ng the best young bird recognition in Belgium. Best young bird. Bakit? Kasi itong si Young Freddy sa 11 na karera na sinalihan niya, 10 doon nagbigay sa kanya ng tropeyo. 10 doon sa basketing o sa karera na yon, out of 11 ay inuwian siya ng premyo ni Young Freddy. And at ang nakakabilib pa dito, during those times na kinakarera niya, especially merong isang event doon, no, isang race doon na nagkaroon sa ng one eye cold. Itong si Young Freddy. Pikit ang mata. Yung condition na yung weather condition kung iintindihin ko yung pagkakasulat ay maaring smash o hard race pa. Pero si Young Freddy, siya pa rin ang nanalo doon sa karera. So ganun po kagaling yung naging resulta ng pagiging open-minded niya by acquiring the bird of his competitor, of his rival. Nag-produce sa kanya ng napakahusay na ibon. Yun ay si Young Freddy. At hindi lang doon, the same year din, dahil sa kanyang collaboration naman kay Ivo Renders, nakuha naman niya yung panalo sa pamamagitan ng kanyang ibon na si William. Yan, si William ang naging best young bird naman nationally sa Belgium. So dalawang ibon yan, si Young Freddy at saka si William. Mas dramatic nga lang yung kay Young Freddy kasi nga umuwi na nakapikit ang mata at matindi pa yung laban. Ayan. So, phase 5 tayo. Nagkaroon din siya ng collaboration kay Gel Rosiers. Yan, si Gel Rosiers. 2012 to 2014 na yon. No? And currently 2015 to present, meron siyang collaboration with Theo and Kenji and Fermin Bunny Jen o Bunny Len. Etong mga fanciers na to, ang nagbigay ngayon sa kanya ng Extreme Distance Championships and OLR, International OLR Championships. Yan. So, yun po ang evolution ni Ulrich Clemens. Hindi po isang linyada ang nag-power o nagbigay ng lakas sa kanyang mga ibon o sa kanyang flock. But it's a combination and a continuous improvement and evolution of lines. Ayan, from a short distance line na galing sa kanyang lolo, no? Naging middle distance dahil nga kay Van Dyck. Dahil kay Van Dyck, and then lumayo dahil kay De Rosablon, and dahil doon sa kanyang pag-acquire ng mga ibon ni Van Buwen, yung middle distance ay naging super bilis. Middle distance naging super bilis at lalong lumayo dahil nga sa kanyang acquisition ng mga sumusunod na ibon ni Gel Rosiers and nitong mga sumusunod na mga bagong mga partners na si Theo and Kenji and si Fermin Bunny Len. Ayan. So, maaring kompleto na si Ulrich Clemens. Nasa kanya na short, middle, extreme distance, OLR. Kasi yung latest na panalo niya is 747 kilometers yung isang OLR championships na napanalunan niya o napanalunan ng ibon niya. Yes, maaring isa na siyang kompleto na yung kanyang linyada isang kompleto na masasabing kahit saan mo ibangga ay pwede na.
Pero with the background na pinakita ni Ulrich Clemens, sky is the limit pa rin sa kanya. Alam ko na mag-i-improve at mag-i-improve pa rin siya. So again mga kabida, I'm sharing this to you for us to look unto this guy as an example sa atin. Maging halimbawa siya sa atin na hindi makukontento, hindi titigil hanggang hindi nakukuha yung greatness na inaasa mo, yung continuous improvement. Sa Japanese, they call it kaizen, the continuous improvement. And that was exemplified by no other than Mr. Ulrich Clemens. Grabe! Anyways, just to share with you before I end up itong ating kwentuhan, nag-message ako sa kanya, mismo kay Idol Ulrich Clemens, kasi nag-i-inquire ako, nagtatanong ako tungkol sa kanyang gust, sa degas line niya. Sabi ko, gusto ko yung mga tipo nung nakuha ni Master Rizzo and magkano at paano yung shipping. He told me the price is around 500 euros up, yun yung price range. And of course, may shipping pa yan. So, ganun, paghandaan nyo kung gusto nyo kumuha, baka pwede tayo mag-tandem para makakuha sa kanya. So, that's 35,000 plus shipping. No, kung isang ibon lang. O, kontakan nyo ako, message tayo, no? Let's see kung paano natin maliligawan si Ulrich Clemens na magagaling niya na pang club races and pang OLR. Okay, mga kabida? So, I hope meron kayong natutunan sa ating sharing, indeed, itong panalo ni Precious Love, balikan natin siya, ay napakahusay na panalo. No? Napakagaling na panalo. We're not taking any credit away from Precious Love. Yung husay ni Sir na kumuha ng mga tamang ibon para ilaro sa mga bigati na laban. Something to to recognize, yung kanyang husay, yung kanyang galing. Meron talaga siyang mata sa pag-iibon, magaling na kamay sa pag-iibon. Sabi niya nga sa akin noong 2016, sabi niya napakasimple lang nung kanyang sistema, hindi siya ganon kapili. Even sa mga line, siguro natural sa kanya talaga yung pagiging mahusay na fancier. And ngayon, isa na siyang champion, international champion. And of course, hindi man natin may tatatwa yung participation and involvement of Maestro Rizzo na naging kasangkapan, naging instrument para matulungan yung panalo na yan o maabot yung panalo na yan. And of course, the bottom line, saan galing yung isang side ng family ng ibon, which is nga si Ulrich Clemens. And I hope we all learn from Ulrich Clemens, gaano siya kagaling. Yun yung gusto kong itatak niyo sa ating mga isipan. Gaano siya kagaling, ano yung kanyang pinakita, yung pagiging open-minded, yung hindi nakokontento sa sa mediocre o yung ano yung sitwasyon ngayon, yun na, patuloy na pag-improve. Something we should look up to, mga kabida. So yun lang mga kabida, patuloy natin na gawin yung ating ginagawa, pero wag natin kakalimutan na mag-improve, na umasenso sa ginagawa natin. Let's enjoy, let's enjoy this sport kasi itong pinakamasarap, pinaka-exciting na sport sa buong mundo. Wala nang mas exciting pa sa sport ng pagkakalapati. So maraming salamat po sa inyong panunod, sa inyong lahat na tumutok at nakinig sa kwento ni Kabida. I stand to be corrected with the information that I shared to you. Kung meron kayong mas kaalaman, mas tamang kaalaman, mas accurate na kaalaman, just share it po sa comment section. I will appreciate po kung ano pong inyong idadagdag na info o i-correct na info. Kayo po ang mas magaling, kayo po ang mas nakakaalam. Kayo po ang, kumbaga, veterano at ako isang baguhan lamang. Ayan, so maraming salamat mga kabida. Gaya na lagi kong sinasabi, kayo ang tunay na bida. Happy Father's Day and good day everyone.